tayo. Hello. Diyan na po tayo. Live na tayo, guys. Live na tayo. Live na tayo. Allah, nandiyan na. Live na tayo. Hello, my friends. Hello. Tama ko. Pakipasok na lang ng mga ng link. Okay pa. Sino yan? Hello? Sino kaya yun? Diyan, si Nanay Norma namin. Halika na, Nanay Norma, dito sa live. Para maunawan natin ang ating mga hindi naunawaan noon. You're God, is He. Andiyan na po kaya. At the victory. Andiyan na po kaya. You are beautiful beyond description, too wonderful for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description. Majesty enthroned above. Yes. All right. So, nandiyan na po kayo. In love you. Kanta namin ng araw. Ala, nandiyan ang Ate Sheena namin. Nandiyan ang aming Ate Sheena. We miss you. Ala, nandiyan si Pastor Jing namin. Pastor Jem, ang aming pinagpipitagan na si Ate Nat. Nandiyan na rin. Alright. Pakinggan niyo po ito kasi po hindi po halata ang pambubulag ng Diablo. Nakakala natin makadiyos tayo, makadiyos. Talagang makadiyos tayo. Akala natin, kung hindi natin alam yung pagiging makadiyos natin, ay pagbibigay ng lisensya sa Diablo na dumating para magnakaw, pumatay, at magwasak. Ulitin ko pa. Marami tayong kapaniwalaan, marami tayong nakagisnan na tradisyon at paniniwala na reliyon na akala natin ay makadiyos tayo. Pero hindi natin alam, binibigyan natin ng lisensya ang Diablo na patayin tayo. Kaawa-awa itong ating mga kamag-anak, nakakilala, nakakala nila makadiyos sila. May titingnan po natin tayo
Marami po nagsasabi sa atin na tayo daw po ay bulaang propeta. Dahil ang ating pinapangaral ay taliwas sa nakagisnan nating paniniwala na tayo ay likas na makasalanan. So hanggang ngayon, Baptist ka man, Methodist ka man, Pentecostal ka man, Evangelical ka man, anuman ang iyong reliyon, born again ka man, tawag mo sa sarili mo, pero tanungin mo sila. Makasalanan ka pa rin ba, brother, sister? Upo naman. Upo. Wala namang matuwid eh. Lahat ng kasala. Yun, ang bukang bibig. So, para mo sinabi, pag tinanong mo, makasalanan ka pa rin? Kristiyano ka ba? Upo. Pero makasalanan ka pa rin? Upo. Para mo sinabi, Satanas, hello, darling. Binibigyan kita ng pahintulot na nakawan ako, patayin ako, wasakin ako. Ganyan po pagkasabi. Hindi lang halata. Pero pag sinabi mong likas ka pa rin makasalanan, para mo sinasabi, hello, Satanas, darling, hello, open po ako para nakawan mo, patayin mo, wasakin mo. Ganyan po. Akala nyo biro. Yan po mismo sa Espiritu. Yan natin. Bago tayo magpatuloy. Dito sa Lamentation, sa aklat ng Panaghoy o Lamentation, linawin po natin ito dahil marami nagsasabi bulaan daw tayong propeta dahil nangangaral tayo na ang Kristiyano ay binanal na. Wala ng kasalanan. Bulaan daw tayong propeta. So sana makarating ito sa mga nagsasalita na bulaang propeta tayo at ito ay mula sa mga bibig ng mga pastor. At marami silang naiinganyo na luloko na pagtalikod ng tao yun, sabi nila, likas na makasalanan niya. Ano yan? Namumuhay sa kasalanan yan. Ganon. Pero pagkaharap mo, dahil meron kang tithes and offering na malaki, para silang mga maamong tupa sa may pera. Doon, ako, ang bait-bait mo naman, ate, ang bait-bait mo naman, kuya. Kasi binibigyan sila. Hindi po pwede sa akin makawala yung ganun. Hindi ko po may kikwento sa inyo kung ilang pastor na tinulungan ko ng taon-taon. Buwan-buwan po, meron silang allowance. Nandito na ako sa Australia. Patuloy pa rin. Noong nandun ako, pagkaharap ko sila, naniniwala sila sa greater truth. Ngiti-ngiti, amin-amin. Pagtalikod ko, balik pala sila sa kamalayan na sila ay makasalanan pa rin. Hanggang ngayon, marami sa kanila gumagapang sa hirap. Ang iba sa kanila nangamatay na. Kaya ingat po. Hindi porke akala mo, napaka-humble mo, na napaka-Diyos natin. Pero binibigyan natin ng lisensya ang diablo na patayin tayo. Lamentation o Panaghoy, chapter 2, verse 14. Basahin po natin. Linawin po natin mabuti, hugas kamay po ako pag na-preach ko na ito. Ipaliliwanag po ni Kristo sa atin. Pagkatapos hindi ka pa rin maniniwala, naghugas ng kamay. Sabi ni Kristo Jesus, piliin mo ang buhay. Dala ko sa iyo ang buhay at kamatayan. Pagpapala at sumpa, piliin mo. May mga kamag-anak kayo, ganito pa rin paniniwala. Harapin nyo, huwag kayong mahiya. Sabihin mo sa kanila ito. Dahil pag namatay ang kamag-anak mo na nakawan, nawasak, iiyak ka rin. So, ang tamang pag-ibig, sabi niya, ay nagre-rebuke. Sino man siya. Para mailigtas mo siya sa kamay na magnanakaw, mamamatay tao, at mangwawasak. Sabihin mo na sa kanya. Okay? Lamentation o Panaghoy, chapter 2, verse 14. Ang iyong mga propeta ay nakakakita para sa iyo ng mga pangitain na walang kabuluhan at kamangmangan.
at hindi nila inililitaw ang iyong kasamaan upang bawiin ang iyong pagkabihag. Kundi nakarinig para sa iyo ng mga hulang walang kabuluhan at mga kadahilanan ng pagkakatapon o pagkatapon. Ha? Basahin natin ulit. Sa King James. Thy prophets have seen vain and foolish things for thee, and they have not discovered thine iniquity, to turn away thy captivity, but have seen for thee false burdens and cause of banishment. Ang gusto ko pong tutukan natin dito, ang sinabing, at hindi nila inililitaw ang inyong kasamaan. Gusto ko po paunawain natin, una, ang binabanggit ng mga propeta dito, makinig po mabuti sana itong mga isasabi na bula ang propeta. Tayo daw itong mga propeta na ito, dahil hindi daw natin pinahintulutan o kaya sinasabi natin na wala ng kasalanan ng mga anak ng Diyos o mga Kristiyano. Bulaan daw tayong propeta. Ito daw tayong propeta na ito. Basahin niyo po mabuti yung Bible. Ha? Punta tayo kung anong propeta ito. Kung basahin niyo ito sa chapter 1 mo pa lang, malalaman mo kung sino itong mga propeta na ito. Ito yung mga propeta ng Diyos, supposed to be mga pari niya, saserdote niya, na nagpasakop sa reliyon ni Baal. Itong si Baal, ito po ang pinakahepe ng mga Diyos-Diyosan ng taga-Kanaan. Ang mga Hudyo na supposed to be Kristiyano na ngayon ay nagpasakop po sa reliyon ni Baal. At tawag nila sa nagtuturo ng greater truth ay mga bulaang propeta dahil sinasabi daw natin hindi na makasalanan ng tao. So basahin niyo po dito ang history kung bakit tinawag silang propeta pero hindi nagpapahayag ng kasalanan ng mga tao. Unang-una, ito po panahon ng hindi pa namatay at nabuhay muli si Kristo. Wala pa pong atonement, wala pang pagtutubos, wala pang pagbabawi, wala pang pagliligtas. Ibig sabihin lahat ng tao noon makasalanan pa. Totoo itong sinasabi ni Propeta Jeremiah na imbis na sabihin nyo sa tao na sila ay nagkasala kaya nabiyag tayo dito sa Babylonia, sinasabi nyo walang kasalanan kayo. Dahil dito sa verse 19, chapter 1 ng Lamentation, naglalamin siya na naghoy ang propeta. Aking tinawagan sa verse 19, Lamentation 1, aking tinawagan ang mga mangingibig sa akin, ngunit dinaya nila. Nalagot ang hininga ng aking mga saserdote at ng aking mga matanda sa bayan habang nagsisihanap sila ng pagkain upang paginhawain ang kanilang kaluluwa. Tingnan niyo po dito sa King James. I called for my lovers, but they deceived me. My priest and my elders gave up the ghost in the city, while they sought the meat to relieve their soul. Naging mapagsamba sila sa kanilang tiyan, sa kanilang pagkain. Pinakawala nila, ibinaliwala nilang banal na espiritu, baliwala sa kanilang anointing. Ito yung mga priest at propeta ng Diyos na nagpasakop sa sanglibutan. Alam nyo ba, masakit pakinggan pero banggitin ko na para, alam mo, si Jesus masakit magsalita. Para lang tayo magising. Kung kaharap mong si Jesus, sabihin niya siya, ikaw ulupong. Chapter. Masarap? Pag sinabi niyang, ulupong ka. Alam mo ba mga reliyon na ito? Itong mga nagpapasakop sa sanglibutan, ang pera ang kanilang Diyos.
Pero mga pastor, ang sarap ngumiti sa'yo dahil nakikinabang sila sa pera mo. Pero pag talikod mo, ang tingin sa'yo, demonyo. Dahil ang paningin nila sa sarili nila, hindi nila alam, demonyo rin sila. Na masakit pakinggan. Pero maraming sekta na larawan nitong mga pari na ito, mga propeta na ito. Alam mo ba na marami sa atin nagising sa reliyon? At kung basahan mo sila ng Bible, kahit Kristiyano sila, born again, ha? Take note, born again. Nag-speak in tongues. Umaawit sa Panginoon. Pero pagharap sa pulpito, pakinggan mo bukang bibig, patawarin mo kami sa lahat ng aming kasalanan. Para bang sinabi mo, hindi ka pa napatawad. Para mong sinabi, Kristo, sinungaling ka, hindi ka pa namatay para sa kasalanan ko. Dahil sa reliyon, kaya nakagisnan na pangunawa na ang tao likas na makasalanan. Kristiyano ito, umaawit, worship leader, pastor. Pero, tingin niya sa sarili niya, likas na makasalanan. Walang sugo po ang Diyos sa panahon ngayon na totoo na likas na makasalanan. Dahil hindi kanya susuguin, palayasin ang diablo, palayasin ang mga sakit kung likas kang makasalanan. Kaya sabi sa pangalan ko, palayasin mo. Ang ibig sabihin sa pangalan ko, sa katauhan ko na banal, palayasin mo siya. Ibig sabihin, ikaw ang nakikita ang katauhan ko. So, bulaan na tayong propeta dahil sinasabi natin ang totoo na kapag ikaw ay anak na ng Diyos, anak ka ng tatay mo na Diyos na hindi pwede magkasala. Punta tayo sa Romans chapter 3. Ito ang laging narinig natin. Maging Kristiyano, maging pastor na born again. Bakit? Itong reliyon, kapatid, sasabihin nila sa iyo, dito na kami namatay, dito na kami nabuhay, dito na kami mamamatay. Baptist kami, Methodist kami, wala sa turo namin yan. Kung ano sila sabi ng pastor namin, yan ang totoo. Hindi sila niniwala sa Bible. Pero ito, binabanggit nila ito. Romans chapter 3, verse 23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala. Yan mo, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Iyan lang. Tigil na. Wala na. Sapagkat ang lahat nangagkasala, kaya ikaw at ako makasalanan pa rin. Parang mo sinabi, Kristo, sinungaling ka. Wala ka, nuknukan ka ng kasinungalingan. Hindi totoo na kinuha mong aking kasalanan pagsasalansang sa krus. Hindi totoo. Dahil yan nakasulat. Lahat parang kami makasalanan. Yun lang, wala na. Tapos natin na sa church, napaka-faithful, maaga pa nandun, nagsisilbi, nagpapako doon, magpaalila kay pastor, dahil akala nila, yun ang isa sa mga paraan para sila ay bawas-bawasan ang kanilang kasalanan. Gaano kakatanga? Estupido, sabi siya sa Espanyol. Dahil, basahin mo na lang susunod sa anong talata, hindi mo pa binasa. Hindi mo siguro alam kung anong verse ang binanggit mo. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Basahin mo sa verse 24, sa sunod. Palibasa ay inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. Inaring ganap. Ano ang inaring ganap, kapatid? Wala ngang banal lahat ng kasala nung walang nag-aring ganap sa iyo at sa akin. Ang sinabi dito, being justified freely. Ang justified po, o inaring ganap, pinawalang sala.
Pag pinawalang sala ka, makasalanan ka pa rin. Kaya never mo marinig sa lagi, lalo na sa akin, na ikaw, kapatid, ay makasalanan pa. Sinungaling ang Diyos kung ikaw hanggang ngayon ay makasalanan pa. Kung tumanggap ka kay Kristo Jesus bilang tagapagligtas mo. Bakit hanggang sa mga oras na ito, hindi mo ba napupuna hanggang ngayon naghihirap ang buhay mo? Ang iba maraming pera, pero walang kapayapaan. Dahil hinahanap niya kung saan ang kapayapaan. Babayaran niya ang Diyos, kung pwede lang. Ang Diyos niya, pera niya, negosyo niya. Ito, mga pastor nakapaligid sa kanya, yun ang kanyang Panginoon. Sasabihin sa kanya, likas tayo makasalanan, sister. Wala nakaabot. Kita mo yung mga nagpipres na yan? Sa lagi, mga bula ang propeta niya. Tingnan mo, basahin mo sa Lamentation, sa Panagawid 2:14. Tingnan mo, tinatago nilang kasalanan ng tao. Totoo naman yun doon. Lahat ng tao noon, wala pa si Kristo Jesus, ay makasalanan. Pero yung mga propeta na yun, nagpasakop sa reliyon. So hanggang sa mga oras na ito, maraming mga supposed to be ay mga Kristiyano na namamahagi ng mabuting balita, pero itinakwil nila ang banal na espiritu. Itinakwil nila ang anointing. Nabasa natin sa verse 19, chapter 1. Pero ito, paliwanag, tingnan natin kung bula ang propeta nga tayo. Being justified freely. Ang justified, hindi lamang hinugasan na kasalanan, pinawalang sala sila. By His grace, sa pamamagitan ng kanyang banal na pagkahawa, sa pamamagitan ng kanyang grasya, through the redemption. Redemption. Anong redemption, kapatid? Hindi binayaran ka lang. Hindi binawi ka lang. Pag sinabing redemption, ito yung binayaran ka para mabawi ka at ibalik ka sa sarili niya. Ito ang sinabi sa 2 Corinthians 5:18 na reconcile tayo, binalik tayo sa dati nating original na pagkatao na kaisa ng Diyos. Pagkaisa ka ng Diyos, likas ka makasalanan o hindi? Kaya ito ginawa ng Diyos para matupad ang sinabi sa Isaiah 54:17 na walang sandata na kalaban na pwede manaig sa'yo. Bakit? Ang iyong katuwiran ay katuwiran mismo ng Diyos. At naganap ito kay Kristo Jesus. Ang sino man na kay Kristo Jesus ay katuwiran ng Diyos. Basahin mo 2 Corinthians 5:17 to 2 Corinthians 5:21. Nandyan. Pero dahil itong mga demonyo, anak ng demonyo na nakapaligid sa iyo, na mga pastor ko, no? Ayaw naman magbasa ng Bible. Kung magbasa man ng Bible, sasabi nag-devotion siya. Pero hindi niya inuunawa. Sasabi niya, sis, yung mga pinakinggan mo, nako, mga propeta yan ng bulaan. Pero mo, wala ka raw kasalanan. Tingnan mo kung ano mga tumanggap. Tumanggap ka ba talaga kay Kristo Jesus bilang Redeemer mo? Basahin mo dito, verse 25. Whom God has set forth to be propitiation. Alam mo yung propitiation na sinusulat sa English? Ang propitiation, kapatid mo dati na namatay para sa iyo. Kapalitan. Siya ang kapalit mo doon sa krus. Siya nang umako na lahat ng karumihan at kasalanan mo, pagsasalansang mo, pinagpalit niya ang kabanalan niya sa iyo. Dahil hindi pwede mag-redeem ang hindi banal. Hindi siya hindi siya maging propitiation kung makasalanan din siya. Kaya sinabing propitiation, atonement, atoning, exchange, kapalitan, dahil hindi pwede na tinubos ka niya, binayaran ka niya, tapos makasalanan ka pa rin. Hindi pwede yun. Dahil siya na banal, naging makasalanan dahil sa kasalanan mo. So, dahil kinuha niyang kasalanan mo, siya'y banal,
imposible hindi niya ipalit ang kanyang kabanalan sa'yo. Kaya nga palitan eh. Bakit? Dati ka ng Kanya. Kaisa ka na ng Diyos. Kaya lang, yan, nakinig ka uli sa mga pastor na yan na nagpapaalipin sa'yo. Binubola ka lang nila dahil sa pera mo. So, tingnan mo, pag nagkasakit ka, tawagin mo sila, Pastor, pag-pray mo ako, palayasin mo itong sakit. Tingnan mo kung mapalayas niya. Bakit? Paano makapagpalayas ang isang makasalanan? Tingin niya sa sarili niya, makasalanan siya. Manuloko niya ang Diablo? Hindi. Kunyari, dahil ang Diablo tatay niya, pagagalingin ka, pero bukas makalawa, mamatay ka pa rin sa sakit. Bakit? Makasalanan ka pa rin eh. Ganun din siya. Nanay ko, ganyan eh. Kung likas ka pa rin makasalanan, ibig sabihin, walang hadlang si kamatayan sa'yo. Lahat ng sandata niya tatalab sa'yo. Isaiah 54:17, hindi na dapat tatalab sa'yo. Pero bakit tumatalab? Dahil naniniwala ka pa rin na makasalanan ka. Dahil doon sa Lamentation 2:14 na sinyer sa'yo. Mag-ingat ka, kapatid. Pinagaling ka na nung araw, mag-ingat-ingat ka. Baka bukas makalawa, bumalik ang sakit mo. At hindi ka maagapan ng tagalagi. Baka umiyak ka. Umiyak ka man ng dugo, baka huli na. Winawarning kita ngayon pa lang. Nakita mong kagalingan sa mga kaibigan mo. Pag bumalik siya ang sakit, tandaan mo. Mag-ingat-ingat ka. Huwag mo insultuhin ang Diyos araw at gabi. Nasabi ni Kas Makasal, naniwala ka sa mga pastor na yan. Kaya ako sinasabi ito, pastor ako na naninita. Pati sarili ko sinisit ako kung mali ako. Kaya ako sinisita para hindi tayo tablan ng kalaban, kapatid. Tingnan mo verse 26. To declare, I say at this time, His righteousness, that He must be just and the justifier of him which believeth in Jesus. Righteous ka, kapatid. Basahin mo mabuti. Ipabasa mo sa mga pastor mo yan na nagpapaalipin sa'yo dahil sa pera mo. Tapos turuan ka nila na likas kang makasalanan. Tandaan mo, gumaling ka na sa sakit. Ngayon siguro palagay ko naman nagawa ko ang trabaho ko. Ino-oppress ka, ngayon pa lang alam ko na o-oppress ka na. Pagpatuloy ka dyan sa lesser truth ng mga anak ng Diablo na yan, ang kauwian mo, depresyon. Alam mo yung depresyon? Nasisiraan ka ng bait, tingin nila. Kailan dalhin ka sa mental hospital. Sunod yan, mag-suicide na. Tandaan mo ulitin ko, gumaling ka sa sakit, huwag mo insultuhin ang anointing ng Diyos sa'yo. Nakita mo ang himala. Ako, wala ako dito magulang, kapatid, kaibigan. Pag mali ka. Sabi ko siyang tama. Hindi ako nagugulat kung bilyonaryo ka. Wala akong pakialam. Sinasabi ko rito, tama. Tingnan mo, para maniwala ka. Makinig ka sana. Umpisa natin sa Roma 1:7, kung ano ang mga tinubos, ano ang mga redeem. Roma 1:7, simulan natin na. Napakarami, kapatid. Dito pa lang tayo sa Roma. Kataga Roma ito. Sa verse 7, Romans chapter 1 verse 7. Sa lahat ninyong nasa Roma, mga tao ito, nasa Roma, wala sa langit. Mga inibig ng Diyos, tinawag na mga banal. Yan. Pag banal, may kasalanan, wala. Sumain niyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesus-Kristo. Lord, binanal niyo po kami.
Walang kaduda-duda. Maraming talata ang nagpapatunay. Sa gabing ito, tinuturing ko kapatid ang sinasabihin ko. Dahil kung di ko sila mahal, di ko sila sasabihin. Masakit man ako magsalita, Lord. Katulad mo rin, no? Tinawag mo pa sila ulupong. Pero sila lahat ay galing sa iyo. Sa gabing ito, Panginoon, gisingin mo ang puso naming lahat. Ang mga nawa namin na tinubos mo na kami. Binayaran mo na. Ikaw na naging pinakamakasalan sa buong mundo para babawi mo kami at may balik sa sarili mong banal. Sa gabing ito, Ama, lahat ng mga pastor nakikinig na puro ding mga anak ng diablo noon, Ama, gisingin mo. Iuntog mo mga ulo namin para magising kami sa katotohanan na tinapos mo na lahat ng pagbabanal sa amin. Salamat po, Panginoon Yesus. Aba, Daddy, Holy Spirit, salamat sa paggagabay at pagtuturo mo sa lahat sa amin sa gabing ito. Inaangkin namin na nanalaitay sa aming dugo ay yung DNA, ang yung dugo na banal. At kami ang yung buto at laman na nakikita. Father, we bless you and we honor you and we glorify you today in the name of our righteousness and our life. Thy fullness, Jesus Christ of Nazareth. Amen. And just of God, again, I dispatch you in Jesus' mighty name. Yan, Romans 1:7. Sa Tagalog, sa English. To all that be in Rome, beloved of God, called to be saints. Saints, santo. May saints bang likas na makasalanan? Okay, lipat tayo. Roma 15:25. Dito pala sa Roma, maraming tayong mapatunayan. Sabi ni Pablo dito, verse 25, Romans 15, but now I go unto Jerusalem to minister unto the saints. May saints din sa Jerusalem, kanina sa Roma. Ano ang saints? Verse sa Tagalog, ngunit ngayon, sinasabi ko, ako'y pasa sa Jerusalem upang mamahagi sa mga banal. May banal ba? Kapatid? Pag banal ba, likas na makasalanan? Tinatago ba natin makasalanan sila? O nandiyan nakasulat banal sila? Pag banal ba, sabihin ko so banal ka, bulaan ba akong propeta? Dahil sinasabi ko, ang pinaghirapan, kinamatayan ni Kristo para sa iyo. Kaya galit ka sa akin kung gumaling ka sa sakit. Sa lagi. Sa lagi ka gumaling. Pinagpala ka sa lagi, tandaan mo. Lingunin mo kung kailan ka pinagpala. Anong panahon pinagpala ka. Pero iniinsulto mo ang anointing ni Kristo sa amin. Nag-ingat ka na ngayon, makiusap. Dala ko sa iyo ang kamatayan at buhay, pumili ka, kapatid. Hindi kaya gamutin ng bilyon mo ang cancer mo pag bumalik. Pakiusap. Makinig ka. Mga kamag-anak nyo, sabihan nyo, baka isa sa kamag-anak nyo ganyan. Ha? Huwag na kayo pabanjing-banjing at nahiya kayo sabihin. Pagka yan na malala ng sakit, iyak-iyak ka. Sino may kasalanan, ikaw nakikinig, hindi mo sinabi sa kanya. Okay? May banal ba? Hindi ako nagsasabi. Ayan. Pupunta daw siya sa Jerusalem para mamahagi sa mga banal. Nasa Jerusalem ang banal. Ha? Hindi yung sinabi sa langit. Marami pa. Pinili ko lang ilan. Punta tayo sa unang Korinto. Marami ito. Para mapatunayan natin na pagka ikaw ay tinubos na. Ha? Romans 3:23 pa rin ang alam mo na lahat ay nagkasala, hindi nakabot sa kalurutan ng Diyos, patay ka, kapatid. Tandaan mo. Lalo kung mahirap ka pa, mamatay ka pa sa sakit. Tapos masyado kang matapat sa pag-attend sa church. Pero pagdating sa church, iyak ka ng iyak dahil nagkasala ka. Patunayan natin mamaya na hindi ka na dapat umiyak at humingi ng kapatawaran. Dahil pinatawad ka na nga eh. Para mo rin sinabi, pagalingin mo ako
Hindi ka pwede pagalingin ng Diyos. Dahil pinagaling ka na eh. Hindi ka na pwede patawarin ng Diyos. Dahil pinatawad ka na nga. Dahil pinagpipilitan mo, patawarin ka, pinatawad ka na nga eh. Pinagpipilitan mo pagalingin ka, pinagaling ka na nga. Binanal ka pa eh. 1 Corinthians chapter 1, verse 2. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto na ito, sa makawibagay, sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus. Pinapaging banal. Na tinawag na mga banal. Pwede ka ba tawagin maging banal? Mga banal kayo, hindi ka tagalang banal. Never. Pwede mo sabihin sa aso, magsaaso ka, magsapusa ka. Hindi naman siya pusa. Pwede mo sabihin sa aso, magsatao ka. Never na magawa yan. Yan lang pwede siya magsatao dahil tao siya. Ganon din sa banal. Mga banal kayo. Bakit? Banal kayo eh. Hindi lang kayo, hindi nyo lang alam. Bakit? Bukang bibig mo, makasalanan ka eh. Kasi sinabi ni Pablo, mga banal nga kayo, dahil banal kayo eh. Sabihin ka bang magagbanal kayo? Kung hindi ka naman banal, imposible yon. Nakasama ng lahat ng mga nagsisitaw sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kanila at ating Panginoon. Pag sinabing Panginoon, may-ari. Walang pang-ari ang Diyos na hindi banal. Puro banal yan. Come on. Ang banal na Espiritu ba na sa'yo? Eh yung bundok lang na kung saan naroon siya, nagkita siya ni Moses, tinawag na banal na bundok eh. Tapos umalis siya kung naging banal. Tawag hanggang sa Bible hanggang ngayon, banal na bundok. Ikaw pa. Tirahan ka ng banal na Espiritu, ng banal na Diyos, hindi umaalis sa'yo. Tapos sabihin mo, likas kang makasalanan. Dating mo sa church iyak ng iyak. Kaya kita mo, iyak ka ng iyak, alam mo kung bakit? Naghihirap ka hanggang ngayon, may sakit ka hanggang ngayon. Hindi gumagaling ang sakit mo, hindi gumagaling ang iyong kahirapan. Bakit? Ang iyong opresyon hanggang ngayon, nandyan. Bakit? Kaya ka nag-umiyak, napatawaran ka nila ng kasalanan mo. Hindi dahil sa mahal mo ang Diyos, kundi dahil sa personal mong pangangailangan. Yan ang pambubulang ng Diablo. Sabihin, mahal mo ang Diyos? No! Paano maging mahal ang Diyos? Banal yun, ikaw hindi banal. Imposible yun. Banal lang nakakapagmahal sa banal. Walang makasalanan na mahal ang Diyos. Kaya lang nag-umiyak tayo sa harapan ng pulpito dahil sa pansarili na kailangan natin na sana patawarin ka na para gumaling na sakit mo, gumaling na ang buhay mo. Puro pansarili, makasarili. Sana kung alisin mo yun, ikaw at siya iisa, hindi na pansarili. Pareho kayong banal. Tatay mo banal eh, anak niya eh. Sunod tayo. 2 Corinthians 13:13. 2 Corinto 13:13. Lista nyo ha. Tapos pakita nyo ito sa mga ano nyo. Basahin nyo na lang. No? Binabati kayo ng lahat ng mga banal. Sabi sa Corinto. So ang banal, bumabati sa kapwa banal. May banal ba kapatid? Sabi niya sa verse 12, mga batian ang isa't isa sa inyo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga banal. Sabi ni Pablo. So may banal, wala. Pag banal, likas na makasalanan. Ha? Hindi ako nagsabi. Sinasabi ko lang nabasa natin. Sunod, Efeso 1:1. Ephesians chapter 1, verse 1. Marami pa, kapatid, nilista ko lang ilan-ilan para hindi tayo maubos ang panahon. Si Pablo, Efeso 1:1 na ito, nandiyan ba? Naipopost niyo ba?
Para kung mag-review man sila nakita na lang ebidensya nandyan. Uno-uno naman ang Efeso. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos sa mga banal na nasa Efeso. Nasa Efeso, wala sa langit. At sa mga tapat kay Kristo Jesus. May banal, wala. Sabihin mo, likas, kami? Bula ang propeta dahil sinasabi namin na kayo'y banal. Pinawalang sala na kayo, hindi na kayo makasalanan. Dahil hindi namin sinasabi makasalanan kayo, kaya bulaan kayong propeta. Doon yun sa Old Testament, kapatid. Lahat ng nasa Old Testament, tinupad ni Kristo. Kaya mayroong New Testament. Ang luma, pinalitan ng bago. Okay? Noon yun. Ang mga propeta naman noon na sinasabi bula, ang propeta, nagpasakop sa reliyon katulad ng maraming pastor na kapaligid sa iyo, kapatid. Puro kasalanan sinasabi niya sa iyo. Yan ang bula ang propeta. Bakit? Tinakwil daw nila ang banal na espiritu. Nakatira bang banal na espiritu sa iyo? Pag nakatira ang banal na espiritu sa iyo, likas ka makasalanan. Yan, banal nga tao sa iyo. Okay, sunod. Efeso 4:12. Marami tayong talata. Mainlan na ito, wala pa sa kalahati ito. Sa ikasasakdal ng mga banal, ito ang ating misyon for the perfecting of the saints. Sa gawain paglilingkod sa ikatitibay na katawan ni Kristo, pag naglilingkod ka, kapatid, na sinasabi mo na sa ministry, at tingin mo, hindi ka banal, para mo sinampal si Jesus. Dahil wala siyang sinugo na ganyan. Ang sabi ni Jesus, sino man tumanggap sa inyo, at tumanggap sa akin, at tumanggap sa nagsugo sa akin na ang Ama. So sino man tumanggap sa iyo, tumanggap sa Kanya. Banal siya, hindi. At tumanggap sa Ama niya, nagsugo sa Kanya. Banal ang Ama niya, hindi. Tapos sasabi mo, sinugo ka ni Kristo. Pero likas kang makasalanan. Ay sino tumanggap sa iyo, nalikas kang makasalanan, tumanggap kay Kristo, nalikas din makasalanan. Di ba? So likas ba makasalanan si Kristo? Tapos patawag ka pastor, patawag ka pa nga bishop Di ba? Pero likas kang makasalanan. So pag may tumanggap sa iyo, naniwala sa iyo, nalikas kang makasalanan, pero pastor ka, titinanggap din nila si Kristo pala na likas na makasalanan. Tama? Alam mo kung bakit? Napakarami, alamin mo. Mga sikat na mga artista, kapatid, ng isang universe, Miss Universe, gumaling sa kanser, kapatid. Gumaling sa kanser. Pero ayaw bitawan ang nakagisnan na paniniwala. Marami nag-pray sa kanya, gumaling. Ilang taon na nakalipas, namatay pa rin siya sa kanser. Bakit? Ayaw niya bitawan ang kapaniwala na siya ay likas na makasalanan. Gusto mo ba yan, kapatid? Gusto mo bumalik ang kanser mo? At mamatay ka rin sa kanser? Mayaman yun. Mas mayaman sa'yo yun. Sikat pa yun. Umikot-ikot sa Amerika, tumira pa sa Amerika. Marami sila. Anak ng sikat na artista. Teenager lang, namatay sa kanser. Sasayaw-sayaw pa sila sa Facebook. Dahil ang anak daw niya sa langit na. Baka magulat ka. Yung tinuturi mo hindi Kristiyano na sa langit din pala. Pero namatay, 90 years old. Yung ka-ipokritohan, Mga born again yan, Hindi ako nanunulig sa kapatid. Sinasabi na rin natin ang totoo habang may panahon na no weapon formed against us shall prosper. Bakit? Tayo ang katuwiran ng Diyos. Banal tayo Noon yun. Nung wala pang pagpapalitan, wala pang atonement, wala pang kumuha ng kasalanan mo at pinagpalit ng kabanalan niya. Pangalan niya, Jesus. Sunod. Philippians 1:1. Yan, nilista ko rito Mga taga-Pilipos, 1:1. Ano kayo? Si Pablo at si Timoteo na mga alipin ni Kristo Jesus
sa lahat ng mga banal kay Kristo na Jesus na nangasa Pilipos. May banal ba sa Pilipos? May banal ba sa Pilipinas? Ayan. Si Pablo, sa sulat niya, ako si Pablo at si Timoteo na kasama ko ng mga alipin ni Kristo Jesus sa lahat ng mga banal kay Kristo Jesus na nangasa Pilipos, pati ng mga obispo at mga diakono, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang na mula sa Diyos na ating Ama. Ating Ama. Teka, Ama mo ba ang Diyos? Ama mo ba ang Diyos? Makasalanan bang ang lahi niya? Likas ba makasalanan ang lahi niya? Pero ang problema, Methodist ka kasi, Baptist ka kasi, hindi ka anak ng Diyos. Ano? Kaya hindi mo ama ang Diyos. Pero tinatawag mo ama. Pero tanungin kita, paliwanagan kita ng Great Tetrad, anong sabi mo? Baptist kami, Methodist kami. Wala sa amin yan. Okay. So balik ka rin sa baptismo, Methodismo. Hindi na niniwala ng kabanalan. Tandaan mo, marami na, hindi na mabilang sa daliri. Pinagaling ng Diyos, namatay din sa sakit. Okay? Hindi ako nananakot, sinasabi kong totoo. Dahil dala ng Diyos sa atin, sa loob natin, kamatayan at buhay, pumili ka raw. Okay? Kulosa 1:2. So, sunod-sunod dito. Kulosa chapter 1, verse 2. Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Kristo, na nanga sa Kolosas, may banal din sa Kolosa. Sumayin nyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama. Huwag mo sabihin, anak ka ng Diyos, kapatid, pero likas ka makasalanan, sinasampol mo ang ama mo. Binubugbog mo, hinihiya mo sa publiko ang ama mo. Tapos pag nagkasakit ka, Ama, patawarin mo ako. Pagalingin mo ako. Ang problema niya, kung huli na, kapatid. Sabi niya, uwi ka na, anak. Araw-gabi mo ako hinihiya eh. Mabuti na yung wala ka dyan sa mundo. Para mabawas-bawasan ng hihiya sa akin. Binuhos ko ang buhay ko eh. Bugtong kong anak eh. Para banalin kita, ibalik ka sa sarili ko eh. Umalis ka na, uwi ka na dito, anak. God is good, di ba? Yan lang, iwanan ng mga bilyones mo rito, bata ka pa. Alright? Ikalawang Thessalonica. Yan, pinili ko lang yan. Marami ito, kapatid. Ikalawang Thessalonica, chapter 1. Nalista nyo ba dyan? Hindi ko tinitingnan yung video. Dito ako nakatingin sa Bible. Verse 10. 2 Thessalonians chapter 1 verse 10. Pagkaparito siya upang luwalatiin sa kanyang mga banal si Kristo. At upang siya maging kahanga-hanga sa lahat ng mga nagsisampalataya sa araw na iyon. Sa amin, sapagkat ang aming patutuo sa inyo ay pinaniwalaan. Paparito daw siya saan? Sa mga likas na makasalanan o sa mga banal? Pag pumarito siya sa rapture, makakasama ka kaya, kapatid? Dahil tingin mo, likas kang makasalanan. Kami ay bulaang propeta dahil sinasabi namin na ikaw ay binalal na. Colossians 1 Corinthians 6:11. Binalal na tayo. Dati tayo sa laula. Wala nakarating sa kalulatan ng Diyos. Lahat tayo nagkasala, pero ngayon binanal na tayo, kapatid. Nakasulat sa Bible, 1 Corinthians 6:11. Kaya tinatawag na ni Pablo lahat dito, mga kapatiran, mga banal. Kasama ka niyan, kapatid. Kasama ka. Hindi ka labas nito. Kasama tayo dito, kapatid. Pero akala mo may pera ka, paniwalaan ka namin. No. Tambakan mo ako ng pera mo, sasabihin ko pa rin sa'yo, mali ka. Dahil ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Hindi po nagko-compromise
papasakop bula-bulahin kita dahil pinibigyan mo akong pera. Hindi ko sasabihin siya yung totoo. Tapos makita ko, mamamatay ka sa cancer, iyak-iyak ako. Ngayon pa lang, kapatid, hindi kita bibigyan ng bulaklak. Ngayon pa lang, sasabihin ko sa iyo, tanggalin ko lahat ng tinik sa bulaklak mo. Para mamuhay ka na matiwasay sa mundong ito. Enjoy mo pera mo. Sa akin mo lang marinig siguro yan, kapatid. I'm not a respecter of person. Galing ako sa kahirapan eh. Inahon ako ng Diyos, tapos respect ng person, sino person. Okay? Pilimon! Sa Pilimon tayo. Si Pilimon. Alam mo yan, kanta na yan. Ito, pinipili lang natin. May Timoteo pa yan. Sa Pilimon na lang tayo para malaman nyo mayroon parang Pilimon. Ayan, si Pilimon naman, isa lang ang chapter niya. Isa lang. Kaya kung may ano kayo, basahin yung maliit na chapter, ano? Nabasa nyo yung buong Bible. Pag may time naman, basahin nyo. Mas maganda mabasa nyo yung buong Bible, kahit pa paano nabasa mo, o may matandaan ka kahit pa paano. Yeah. Now, verse 5. Pilimon, sa pagkabalita ko ng iyong pag-ibig at ng pananampalataya mo sa Panginoong Yesus, sabi ni Pablo kay Pilimon, at sa lahat ng mga banal. Oh, may banal. Alright? Doon si Pilimon, amo ito ni Onesimus. Dati mahilig akong bumili ng parong ni Onesimus gawan. Onesimus dito. Mamahal siya, pero hindi naman kamahalan, pero maganda. Eh, pag nagpipis tayo, nagbabarong tayo ng araw. Eh, alam mo naman, hindi na masama ang barong. Kung hindi ka badoy, kailan badoy ako? Luluwag ng barong ko. Kala ko kaya. Eh, uso ng araw yun eh. Hindi ako nagpipis, hindi ako nakabarong, no? Bili ako. Basta may pretsa ko, bago. Bili ko bago. Mahilig pa naman ako sa mga tingkad na kulay. Okay lang. Minsan nakabirkana ako eh. Eh, siyempre, aircon yung pinaprinsan ko. Naku po! Nagalit sa akin. Bakit ko na sinasabi, banal ang Kristiyano? Naku po, sabi ko. Sayang, binili kong bagong Amerikana. Ganda pa ng Amerikano ko, parang Chinese collar. Sayang. Di bale, siguro nagising na sila. Okay. Hebreo 13 verse 24. Hebreo naman tayo. Mga Hebreo na ito, mga Hudyo na ito. Hebreo 13:24, narinig nyo ba ako? Napupost nyo ba dyan? Batiin ninyo ang lahat ng mga namiminuno sa inyo at ang lahat ng mga banal. Kayo binabati ng nasa Italia. Ang biyaya ay sumainyo nawa, lahat siya nawa. May banal ba kapatid? Ha? Nakakalungkot. Alam mo kung bakit nakarating sa akin na bulaan tayong propeta. Dahil tinuturo natin ng Kristiyano yung banal. Yung mga kanta natin, mga pastor nakikinig, please. Huwag kayo pumayag na kantahin yung pagsikat na kanta. Sitasin nyo ang bawat lyrics ng kinakanta natin. Ngayon alam natin ang great truth. Palitan ninyo yung hindi ka nais-nais. Na hindi yan para sa mga banal. Para yan sa mga likas na makasalanan. Tanggalin nyo sa church yan. Dahil pag kinakanta mo yan, akala mo baliwala. Mga pastor, makinig pakiusap. Pag kinakanta natin ang mga kanta ng patungkol sa mga makasalanan, ang buong church, binubuksan natin sa magnanakaw. Binubuksan natin sa mga matay tao. Kaya mismo sa church may namamatay. Dito ilang beses ko sinabihan yung pastor. Doon, dito pa rin siya malapit sa bahay ko. Meron siya inupahan dyan. Ito kwento ko kasi nangyari ito. Born again siya, nag-speak in tongues, mag-speak in tongues, takal.
Minsan, nagpipreach yan, andun ako, kikinig ako sa kanya. Dahil may kaibigan ako doon eh. Sabi niya, alam mo, yung nanay ko, Baptist, mananampalataya nanay ko. Pero yung tatay ko, sabi niya, sigurado ako na sa impyerno yung tatay ko. Dahil hindi siya mananampalataya eh. Gusto ko sana patigilin sa pulpito niya. Pastor ka, pastor. Palagay ko naman eh, nabasa mo yung Bible. Dahil dito, hindi ka naman pwede magpastor. Wala kang covering na denomination niya. At nagtapos talaga siya ng Bible school. Sabihin mo, tatay mo sa impyerno. Nanay mo, nasa langit. Isinundan ko sila sa Bible study doon. Gabi, ganitong oras. Imbitahan nila ako doon. Kikinig ako. Tapos yun na nga, paliwanag siya. Sabi ko, Pastor, balikan nga natin ito. 1 Corinthians 7:14, paliwanag yan. Binasa niya, hindi niya pinaliwanag. Sabi ko, ang asawang hindi mananampalataya ay binanal sa pamagitan ng kanyang asawa. Kung hindi gayon, ang inyong mga anak ay may dungis, pero dahil dyan, mga anak niyo binanal. Ang tatay mo ba sa impyerno? Namumutla, na namumula siya, nandiyo yung alipores niya, galit sa akin. Dahil kako, tinutuwid ko pastor niyo. Dahil kako, yung binitawan niya sa pulpito, official yun. Nakikinig ang langit at lupa doon. Ayaw makinig. Lumipat siya rin sa kabila. Mismo doon, sa church, habang tumutugtog ang isang elder niya, inatake, stroke, tumba. Hindi pa nakinig. Sunod na mga ilang buwan, tumutugtog ng piano, yung isa niyang pianista, inatake sa puso, patay doon mismo. Yung isang drummer niya, bumiyahe, kamakailan na. Natumba ang sasakyan, patay. Namatayan ka mismo sa pulpito, kapatid. Pastor ka, mag-isip-isip ka. Paano nakapasok ang kamatayan habang nag-worship kayo? Bakit? Ang wino-worship nyo, kamatayan. Ulitin ko, Pastor, makinig kayo. Pag ang inyong worship team, nakikiusap ako sa mga nasa labi na wala pong paw sa Kristyanismo. Wala pong praise and worship team. Wala. Ulitin ko, huwag nyo banggitin na uli yan, nakikiusap ako. Dahil ang praise and worship team na totoo, buong congregation. Hindi po sila dyan sa loob, sila dyan sa pulpito, sila lang ang team. Tawag nyo paw. Pinagluloko nyo sarili nyo eh. Walang paw-paw. Tapos pag pinakailaman sila ng pastor, mali itong lyrics na ito. Palitan nyo yan. Sasabihin nila, alis kami dito. Kami ang paw eh. Amin to, ministry namin to, pinakailaman mo. Dahil ang ibig sabihin ng paw, sila-sila lang. Hindi kayo kasali. Yung pag nag-worship kayo, sabihin, ba't pinag-worship mo yan? Hindi naman trained yan. Diyan yan sa mga sekta. Mga ulupong na sekta. Huwag nyo dalhin yan sa lagi. Pag nasa loob kayo ng church, lahat kayong iisang team nag-worship. Hindi yung nandun lang sa pulpito. Alisin yung pinanggalingan natin ng mga kademonyuhan. Walang segregation sa church. Pastor at hindi pastor, iisa sa Panginoon. Pag nag-worship tayo, worthy to be in one ship. Yan ang worship. Iisa sa Panginoon. Hindi sila dyan kumakanta, sila lang paw. Pawin ko kayo dyan eh. Tanggalin yung paniwala nila, religion na yan. Kaya pag madungis doon sa sulok, hindi na siya kasali sa worship team. Ano? Kaya pag sinabi ko, sige, talinengin yung mga bata, hindi pwede, kami muna, kaming paw eh. So man loob, di umalis kayo. Iba palang mundo nyo. Iba palang katauhan nyo eh.
Taga saan kayo? Kala ko ba isang kapatid? 1 Corinthians 12:12, si Kristo, isang katawan pero maraming bahagi. Walang paw-paw dyan. Sana maunawaan niyo ko. Pag nag-worship tayo, kimadungis yan. Basta nandyan sa loob at kumakanta, kasali yan sa team. Oras na marunong na yan. O kaya hindi marunong, basta nagsabi niya, sali ako niya, sali ka niyan, sige, tayo ka dito. Oh, sali ka dito, kanta tayo. Bahagi ng Lord yan. Galing sa Kanya yan. Hindi yung sila, special sila dun sa church. Ano special? Anong special, special? Ako nga, hindi ako special eh. Ikaw pa? Pare-pareho tayo? Oo, maaaring daliri ako. Pero braso ka naman, kapatid. Siko ka. May daliri ba kung walang siko? Huwag nyo na manahin yung mga style nila. Eh ito, pag napakailaman na ng pastor, eh hindi tama yung kanta na yun eh. Gusto ko sana itong kanta na ito, angkop to sa ipipreach ko eh. Chismisa na ngayon, ang pastor na ito. Nakikialam eh. Uy, makinig ka. Sa church, kung sino yung senior pastor, siya may authority sa lahat ng kakantayin niya. Kung ayaw pasakop sa authority, mag-pioneer ka sa sarili mong church. At doon, magyabangan kayo doon. Ako, pastor, hindi mo, sisitahin ko lahat yan. Lagi ko sinasabi sa taga-Bagtas, bago kayo kumanta, ipasa nyo sa akin, tingnan ko kung anong lyrics. Hindi yung kanta lang kayo ng kanta. Pinagkukopya mo, porque sikat na kanta, pa-English pa tayo lahat. Biro mo yung, nalulungkot ako masyado. Yung lahat halos, 70% ng mga umatin sa church, hindi nga marunong mag-English. Ang kinakanta niyo yung kanta ng taga-Australia na sikat. Puro English. Kayo yung may Inglesero, pasikat. Pero yung nakikinig, malay man niya, nakakutunga nga siya. O, narinig niya sa radyo yan. Narinig niya sa TV, marahil yan. Malay man niya doon. Huwag kayo kumanta na hindi naintindihan ng mga kapatiran, kapatid. Doon yun sa mga Inglesero siguro. Kung tingnan mo mga lyrics. Huwag tayo hipokrito, kapatid. Hindi kantahan ang worship. Ang worship is spirit. Hindi mo kailang kumanta. Ulitin ko ang worship is spirit, hindi kanta. Nung sinasabi, death and life and the power of your tongue, hindi po tongue basta yan. Consciousness yan. Kamalayan. Na lumalabas sa tongue. Yan ang spirit. So, hindi porke magaling kayo kumanta, boses nyo gagaling, pwede na kayo. Kayo naman mga congregation, marunong tayo sana mag-discern ng anointing. Kisintunado yan siya. Pakinggan mo ang puso niya. At idugtog mo sa puso mo. Hindi yung boses. Ganda ng boses. Umiyak ako. Ganda ng boses. Tapos pag uwi mo, may sakit ka. Mismo yung kumakanta, may sakit. May cancer. Alam niyo ba yan? Yung galing ng boses, di ba? Hindi po boses ang sinasamba natin. Espiritu po. Kaya pag nilagay ka ni pastor, ikaw mag-worship. Pastor, siguruhin mo, alam niya ang worship. Ito ay consciousness ni Kristo. Kamalayan, puso ni Kristo. Hindi ito pagandaan. Praise the Lord kung maganda talagang boses niya. No? Paano naman yung iba? Di sila lang ampaw. Mga ampaw. Sorry. Alisin niyo yan, mga term na yan. The segregation yan eh. Hindi porke sila kumakanta eh. Team na sila lang. Hindi sila pwede pakialaman. Pasensya na sa mga nasasaktan ha. Kailan talaga masaktan tayo? Pag hindi tayo tinalupan, hindi tayo magigising. Okay? So may banal ba, kapatid? May banal ba? Banal ka ba o hindi?
Dalawang talata, puntahan natin ha. Maring tatlo. Tapos, tigil na tayo. Ano ang mga banal? Diniklara ito ni Isaiah. Isaiah 54:17. Hindi ito basta banal, kapatid. Isaiah 54:17, para lahat ng may sakit, lahat ng nahihirapan sa buhay, angkinin mo ito. Dahil lahat yan sandata ng kalaban yan. Kung ayaw mo tayuan ang tunay mo pagkatao, kapatid, ibang pagkatao ang lulupig sa'yo. Kaya wala kang pinag-aralan ng mayroon pangatayuan mo. Anong ba tawag mo? Pangatawanan mo ang katayuan mo na tunay. Isaiah 54:17. Walang almas na ginawa laban sa iyo. Pakikinabangan mo sinabi. Walang almas na ginawa laban sa iyo na mananaig, at bawat dila ang nagagalaw laban sa iyo sa kahatulan o hinahatulan ka ng mga dila na yan, hatulan mo! Bakit ikaw ang boss sa mundong ito? Bakit? Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon at ang katuwiran nila. Ang katuwiran nila, wala pong matuwid kung hindi siya banal. Ang katuwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Matuwid ka ba, kapatid? May likas na makasalanan bang matuwid? May matuwid ba na makasalanan? At sinabi dito, ang katuwiran nila ay sa akin. Ibig sabihin, kung gaano katuwid ang Diyos, yan ang katuwiran mo. Kaya hindi ka tinatablan ng anumang sandata ng kalaban. Tapos sabihin mo, likas kang makasalanan. Ito ang deklarasyon na naganap. Tingnan mo sa 2 Corinthians chapter 5. Ikalawang Korinto. Ito New Testament na ito. Ayaw mo nito, sige, okay. Bukas makaluwag, kagating ka ni COVID, patay ka. Okay lang, iwanan mo yung milyon mo. Sige ka. Bukas makalawa, kinagat ka ng cancer, di umiyak ka sa Lord. Pag makawa ka doon, tingnan mo kung marinig ka niya. Punta ka sa lagi. Pakumbaba ka, at i-cast out namin yan, di abuti 1 minuto yan, ha. Punta kay Pastor Jing. Punta kay Pastor Dindo dyan sa, kung malapit ka sa Mandaloy, kung malapit-lapit ka sa Cavite, punta ka doon. No? Lalo niya kay Kuya Ninyo. Madaan doon sa harapan ng poses ang bahay, nangatog yung poses sa loob. Sama si Kuya Oman. Punta ka doon. No? Walang bayad yun, mamasahe ka lang. Punta ka doon kay Ate Ann namin, Pastor Ann namin, kay Ate Nat namin. Tignan mo, kung di mangisa yung demonyo. Eto, 2 Corinthians chapter 5. Basahin ang verse 17 to 21. Punta tayo 21. Yang hindi nakakilala ng kasalanan, take note, si Jesus ito, ay kanyang inaring may sala. Inari siya may sala ng Diyos, naman niya. Pero hindi nakakakilala ng kasalanan. Malay niya sa kasalanan. Yang hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin. Dito nabura ang Romans 3:23. Dito nabura ang Old Testament na lahat ng tayo makasalanan. Upang tayo'y maging sa Kanya'y katuwiran ng Diyos. Inari siya may sala. So, kung inari siya may sala para sa'yo, makasalanan ka hindi. Ha? Kung makasalanan ka, di, tablang ka ng sakit ng COVID. Pero ang katuwiran mo raw ay Diyos mismo. Katuwiran ka ng Diyos. Ibig sabihin sa mundo ito, pag nakita ka, nakita ang katuwiran ng Diyos. Ibig sabihin, pag nakita ka rin sa mundo, nakita ang banal ng Diyos. Katuwid eh. Kaya hindi ka tinatablan ng sakit eh, ng sandata ng kalaban eh. Pero bakit hindi mo tanggapin? Nakasulat yan, no? Bakit? Bulag tayo, kapatid, dahil sa mga pastor na kapaligid sa atin. Na nagpapaalipin sa atin pag may pera tayo. Pastor, nagpapaalipin sa pera. Tanda mo sana pinagsasabi nila sa anak mo nung araw, demonyo ang anak mo. Pero ngayon, bumalik ka sa kanila. Pagsabihan nyo yan mga kamag-anak, pakiusap bago mahuli ang lahat.
Ha? Punta ka ngayon. Unang Pedro 2:24. Huwag kayong mag-alangan sabihan sila. Dahil pag mahal mo yan, ngayon pa lang, sagipin mo na. Sukdulan mag-away kayo. Ako? Huwag mo na ako, itakwil mo na ako. Pagsabihan pa rin kita. Huwag mo ako kilalanin. Basta mapagsabihan kita ng totoo. Para pagdating ng panahon, nagsalubong tayo, hindi ka nasakmal ng kamatayan. Huwag mo na ako, kalimutan mo ako. Basta naligtas kita. At ang mga anak mo, apo mo ba ng araw, makikinabang pa. Magalit ka na sa akin. No problem. Kaya nga wala akong kaibigan, kapatid. Dahil hindi ako yung amuin kita dahil kaibigan kita. No! Dito, verse 24. Verse 22-24. Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy. Kanino kasalanan? Kung dinala niya ang kasalanan mo, may iniwan siya sa'yo? Dinala na rin lang niya eh. Diyos siya eh. Iniwanan ka niya. Sino siya? Si Jesus siya. Sino si Jesus? Basahin mo. Sa Hebrew 13. Siya ay katulad kahapon, ngayon magpakailanman. So kung katulad siya kahapon, at dinala niya sa punong kahoy ang iyong kasalanan, katulad din siya ngayon. Nakasala ka ba ngayon? Dala pa rin niya. Bukas magkasala ka, dala pa rin niya, kapatid. Pero hindi yung matanggap, ano? Kaya ka binanal eh. Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan, sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan. Paano ka namatay sa kasalanan? Dahil namatay siya para sa iyo. Tapos ayaw pakinabangan yung kinamatayan niya. Namatay ka kasama niya, oh. Yan, oh, sa kasalanan. Paano pa ngayon, masabi mong likas kang makasalanan? Inamatay ka na sa kasalanan, eh. Namatay ka na, kapatid. Ay mga buhay tayo sa katuwiran. Paano ka mabuhay kung hindi ka namatay? Paano ka mabuhay sa katuwiran? Itong sinasabi, exchange, atonement. Namatay siya, kinuha niya kasalanan mo, wala siyang iniwan. Tapos pinalitan niya ang katuwiran niya. Nang dahil sa kanyang mga sugat, ay nangagsigaling kayo. Nangagsigaling hindi lang sa sakit. Bobo ka ba? Pati yan, pagalingin niya yan. Kung angkinin mo na pinagaling ka na, maging matalino ka. Naghihirap ka ba? Angkinin mo na nagpalitan na, katuwiran na sa'yo, kasalanan mo na sa'yo kanya na, pinatay niya ang sarili niya doon sa krus. Kasama ka doon. Hindi lang sakit ito. Marami sa atin may sakit ng reliyon. Nakikiusap ako sa inyo, please, sabihan niyo sila. Sabihan niyo sila. Mahal natin yan eh. Ang tunay na nagmamahal, nagdidisiplina, nagre-rebuke, kapatid. Sabi niya, sabi ng Bible, ang tinatagong pagmamahal ay mas mainam, sabi niya, yung nire-rebuke kaysa tinatagong pagmamahal. Kapatid, maraming nagtataka sa akin dito pag nagpipits ako. Makaganyan ako. Eh hindi po ako katulad ng pastor ng ilan. Para makuha ko ng pera mo, mag-abuloy ka sa church. Ay magbabait-baitan ako sa harapan mo kahit na mali ka. Na, lalo na mayaman ka, artista ka, sino ka. Na! Nagpastor pa ako kung ganun ako. Pinagluloko ko sarili ko. No way. Pag pumasok ka rito, tuturo ko sa'yo, pagdikdikan ko sa'yo ang katotohanan. Dalhin mo pera mo pa uwi. Huwag kang magbigay kahit isang sentimo. Doon sasabihin ko sa'yo kung sino ka. Para hindi ka lapain ng kalaban. Okay? Huwag tayo sumunod sa tradisyon ng itong mga reliyon na ito. Kabait-bait sa harapan. Para makuha na pera mo. Hindi ako nagtayo ng ministry, kapatid. Lagi ko sinasabi sa Panginoon paman, sabi ko, Lord, pag pinapioneer mo ako ng church,
wag na wag mo ko pioneer. Wala kang nakalaan na budget. Kaya nga sa ministry ko, pinagbabawal ko palagi sa mga leaders yung magsulisit. Nanirimarim ako sa sarili ko, magsulisit ako, hiyang-hiya ako. Para mo sinabi, Lord, pinasok mo ko rito, magsulisit ako. Sa Diyos ba yun? Pag pinadala mo ako, Lord, siguruhin mo lang may budget ka. Dahil pag hindi ako pupunta. Kaya lang naman na hindi. Bago pa simula ng mundo, nandun ang budget sa ministry. Kaya lang, iba ang mindset ng karamihan sa atin. Nakatingin sa pulsa ng kapwa niya. Na, mamasyal na lang kami ng mga anak ko sa mall araw-araw. Paligo kami sa beach, no? Sa mga resort. Kaysa magpastor ako, tapos maghihirap ako doon sa kapakiusap sa inyo na tulungan nyo naman kami dito. Anak! Hindi ako nangihingi para... Kaya, kapatid, pakiusap. Pera lang yan. Nilalang natin ang langit at lupa Tapos sasaludo ka dyan. Ginagamit na natin yan. Yan lang, pakiusap ko sa inyo, pag may mga project tayo, sumama naman kayo. Kahit na malasakit man lang. Pagtingin araw-araw, ano na yan, ano yung project namin yan, baka ma'am nyo, wala nakatingin dyan mga hindi mananampalataya ito, kailangan ibantayan ko ito. Mga ganyan Magmalasakit lang kayo, okay na yan. Kung wala kayong pera, magmalasakit lang kayo. No problem. Sa atin yan, hindi akin. Lagi ko pa katuwiran, pag kumita ako, hindi ito para sa akin. Hindi ito para sa pamilya ko lang. May kapatiran ako Alam mo naman binigyan ako ng pera ng Lord para lang sa akin. Okay, paano yung kapatid ko doon, nagugutom? Hindi ko naman kapatid sa dugo. Ano nga, kapatid mo rin yun Kaya lang, kapag kayong puro naman panggaganso naman, marunong naman tayo pumuna, Mag-high-hello lang siya pag may kailangan. Pastor, kumusta na po kayo? Alam ko na yan. So, 2 taon, di kanya binati. Ngayon, wala siya pangupa sa bahay. Pinalayas daw sila. Pastor, kumusta na po kayo? Hirap na kami dito. Maring isin ko, pero sagutin kita, no way. No way. Sorry, guys. Father Almighty, salamat po. At nag-rebuke man ikaw sa amin, alam ko na dapat lang. Kaya Lord, naunawa namin na hindi namin kayo insultuhin dahil lahat na binataan niyo Lord Jesus, lahat ng kasalanan namin kinuha mo. Katulad kakahapon ngayon, pakailanman. Kaya, pakinabangan namin ang ginawa mo. Sasampalataya talaga kami na ikaw kami nung nasa krus ka. At kami ikaw nung bumangon ka. Ama, isa talaga tayo. Salamat, Lord. Father Almighty, great I am. Thank you. Daddy Holy Spirit, salamat po. Masakit man ang binitaw ng salita, ito'y mapabuti pa rin. All things shall work together for our good. Because I believe it is so. And I call heaven and earth, nakikinig ka ma, na malinis ang aking konsensya. Lagi ako sinasabi ito para lahat kami magising. Father Almighty, thank you. I bless you. I'll give you back the glory and the honor. In Jesus' mighty name of our life. Amen. And just again, we thank you. We bless you. Guys, sorry kung nasaktan ko kayo. Kaya ginawa yun dahil I love you.